Good day and good morning mga paps. Welcome back sa panibago na namang episode ng ating Jodimoto DIYs. Para dun sa mga nakapag-subscribe na, ay welcome back sa ating channel. Para dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please consider subscribing at i-click mo na yung subscribe button dito sa baba. At isama mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag meron akong bagong uploads. Okay? At sa episode na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kunting kalaman natin patungkol sa tinatawag nating relay. Ito yon, yung nasa harap natin. Ang part 1 nito ay tatalakayan natin kung ano nga ba ang relay. Part 2, ano nga ba ang kahalagahan nito or ano nga ba yung ginagampanan nito sa ating mga sasakyan. Kasi itong relay na ganito o yung automotive relay na tinatawag natin ay kadalasan nating nakikita sa ating mga sasakyan, sa ating mga motor. Okay? So ano ba yung mga advantage kapag naglagay tayo ng relay? And pangatlo ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-wiring ng relay. Okay? So without further ado, simulan na natin. So, what is a relay? Ano nga ba ang relay? So, according sa ating research, ang relay ay isang electrical switch that use electromagnetism to convert a small electrical current into larger currents. Okay? So, English medyo mahirap intindihin. So, gawin nating mas simple, Tagalog natin. Isa-isahin natin, himay-himay natin. So, ang relay daw ay isang electrical switch. So, ibig sabihin, electrical, gumagamit ito ng kuryente. At ito ay isang uri ng switch that use electromagnetism, na gumagamit ng electromagnetism. Pag sinabi natin electromagnetism, ito ay gumagamit ng winding. So, makikita niyo dito sa relay natin, may winding tayo dyan. Meron tayong copper wire, okay, coil, at nakapalibot ito sa isang metal core o metallic core. Okay, so yan yung winding, tinatawag natin. At kapag nasupplyan ng positive at negative itong winding na ito, itong coil, magki-create ito ng electromagnetism o tinatawag nating magki-create ito ng artificial magnet. Okay? So, to convert small electrical current, para daw ma-convert ang maliit na amount ng current into larger currents. Okay? So, makikita nyo dito, meron tayong rating nitong relay natin, which is 80 amperes. Okay? So, ano ba yung small current na sinasabi? So, yung small current na sinasabi ay yung current mismo na nanggagaling sa ating battery, which is hindi aabot ng 80 amperes. Okay? So, yung mga battery natin, yung iba, nasa 0.5 ampere, 5 ampere, so mga ganun lang, mababa, kumbaga. So, para sa itong 80 ampere na ito, so ito ay ginagamit ito sa mga load or yung mga electrical loads na nasa sasakyan natin. Okay, so makikita natin ito sa mga truck or kotse at motor natin na nakakonekta sa ating headlights, taillights, sa horn circuit, auxiliary fans or yung radiator fan natin na electric, accessories, so yung mga wipers natin, pwedeng may relay, radio, at isa sa pinaka-importante yung ating starter motor. Okay? And fuel pump. Makikita din natin to sa alarm system at iba pa. Okay? Sa mga motorsiklo naman, sa mga katulad kong nagmumotor, makikita natin to sa ating starter motor at
nilalagay din natin ito sa ating mga accessories katulad ng horn, fog lamps, or yung tinatawag nating mga auxiliary lights. Okay, so mapapansin ninyo dun sa nabanggit natin na yung halimbawa headlight, no, horn, itong mga load na ito ay nangangailangan ng mas mataas na amperahe. Okay, so yung amperahe na yun o yung current, kapag sinabi kasi nating amperahe, ito yung kung gaano, no, bilis yung pagdaloy ng ating kuryente. Okay, so yun yung amperahe. So yung battery natin ay mayroong low ampere at yung load natin ay kailangan natin ng high ampere. So ang magiging trabaho ngayon ng relay natin ay i-convert niya yung maliit na current into larger amount of current. So paano kaya niya yun ginagawa? So itong relay natin, mapapansin niyo, mayroon itong mga terminal. Yan, switch lang natin yung ilaw. So itong terminal na ito, dito rin tayo magko-connect ng mga wire. Okay, dito sa baba, meron tayong 30, which is the common o yung tinatawag nating input. Okay, and then dito sa kanan meron tayong 85 at meron din tayong 86 sa kaliwa. So itong 85 at 86 na to, ito yung nagsisilbing switch, kaya tinawag na electrical switch itong relay. Okay, so itong 85 at 86 na ito ay nangangailangan ng supply na positive at negative. And take note, pwede natin itong pagbaliktarin. Okay, so yung coil ng wire dito sa loob, itong winding, yung coil, yung isang dulo niyan nasa 85, yung isang dulo nito ay nasa 86. So reversible siya. Kumbaga, wala siyang polarity. Basta masupplyan mo siya ng positive at negative. Okay? So, itong 30, ito yung low ampere. Dito galing yung supply natin, yung common natin, yung supply. Pagdating naman niya dito sa 87, ito na yung output. Ito na yung high ampere na papunta sa ating load. Okay? So, kapag nasupplyan natin ito ng, halimbawa, positive ang sinupply natin dito, tapos yung switch natin dito, nasupplyan din natin ng positive at negative, magkakaroon ngayon ng contact, no? Magkakaroon ng contact. Tingnan natin yung nasa loob, yung switch. So, ayan. Kung makikita nyo dyan, mayroong contact dito sa loob. Ayan, may contact point siya. So, itong relay na ito ay tinatawag din pala nating SPST o Single Pole Single Throw Relay. O yung iba, tinatawag nila itong normally open relay. Okay, normally open dahil walang contact na nangyayari kapag naka-switch off yung switch natin. Meron ding relay kasi na tinatawag na single pole. Yung pole na yun yung winding, and double throw. So mapapansin nyo dito, yung 87 natin, sa baba niya ay may 87A, pero walang nakalagay na terminal dito. Okay, so kapag merong terminal na ganon, 5 pin ang tawag doon, yun ay single pole at double throw. O di kaya tinatawag din nilang double contact. Okay, o yung normally open na relay. Okay, normally open dahil kapag naka-switch off yung circuit o yung switch natin, merong output na lumalabas dito sa 87A. Okay, pero yung output na yon ay low ampere lang. Yung high ampere, dito pa rin siya lumalabas sa 87 natin. Okay? So, ang ampere din pala natin,
ay ginagamit para masupplyan ng sabay-sabay ang maraming loads. So imagine natin yung headlight ng sasakyan. So yung headlight natin, 'di ba, kadalasan dalawa 'yon. Okay? At bago tayo mag-headlight, meron din tayong tinatawag na parking light o yung fog light natin. So doon tayo sa headlight, balik tayo sa headlight. Yung headlight natin, kadalasan sa sasakyan, meron akong example dito, ay kadalasan ito ay 12 volts na may 60 or 55 watts. Okay, so pagpalagay na lang natin na itong 55 watts ay ito yung low at itong 60 ay ito yung high beam natin. So imagine mo ito na i-connect natin sa battery without using yung tinatawag nating relay. Okay, mapapailaw kayo ng battery itong bulb natin. Yes, mapapailaw nito. Kaso, ang mangyayari kapag direct natin itong i-connect sa battery kasama yung switch, ang mangyayari ay iinit, iinit yung wire pati yung switch natin. Okay, lalo na kung maliliit na wire yung ginamit natin dito. Okay, kasi malakas yung kailangan niyang amperahe. Yung wattage kasi niya is mataas. Okay, kapag mataas ang wattage, ibig sabihin mas mataas din yung amperahe na kailangan ng load. Okay, so kapag hindi natin ginamitan ng relay, maaring masunog yung wire natin or yung ating mismong switch. Okay, kaya doon pumapasok ngayon ang relay. Kasi kapag walang relay, mabilis uminit at mas malakas din yung spark kapag sinwitch natin yung switch natin papunta dito sa load natin. Unlike kapag ginamitan natin siya ng relay, okay, mas mabilis yung pag transfer nung current. Mas mabilis gawa nung mas mataas na amperahe. Okay? So, in that way, maiwasan natin yung mas malakas na spark at mas mapuprolong pa natin yung tinatawag nating device. Mas mapuprolong natin yung switch, mas mapuprolong natin yung wire nang hindi nasusunog. Okay? Sa paulit-ulit na paggamit. Imagine nyo yun, tuwing gamit natin, nagsiswitch tayo, umiinit yung mga switch. So, mas mabilis masira kapag walang relay. Okay? So, ang isang advantage ng relay ay pinapataas niya yung amperahe na kailangan ng load natin. Okay? Pinapataas niya yung amperahe sa pamamagitan ng coil na nandito sa relay natin. Dahil sa coil na ito ay tumataas yung ating amperahe. At kapag mas mataas ang amperahe natin, mas stable din yung output na voltahe. Mas stable yung voltage natin. Kumbaga, mas matagal bumaba yung voltahe ng battery kumpara dun sa hindi tayo gumagamit ng relay. Okay? And next, mas matipid siya sa battery. Mas matagal siya malobat kapag gumamit tayo ng relay. And, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, mas ma-improve natin yung efficiency ng device. Okay? Mas stable ang output at iwas doon sa kumukurap-kurap na output kapag meron tayong relay. Okay? Mas safe din siya at mas mura kumpara doon sa paggamit natin ng sobrang lalaking wire para makapag-flow yung current. Halimbawa, hindi tayo gumamit ng relay. Ang kailangan kasi nito para gumana siya ng mas matagal ay mas malaking wire at mas heavy duty na switch para hindi masunog. Okay, so kapag gagawin natin yung sa lahat ng device ng sasakyan natin, nako ay napakalaking gastos kung bibili tayo ng mga heavy duty na wire at mga malalaking switch or heavy duty na switch. Unlike kapag gumamit na lang tayo ng relay, mas makakamura tayo. And then one thing, yun nga tulad ng sabi ko kanina, kapag meron tayong relay, pwede nating paganahin yung mga multiple outputs. So, halimbawa, itong headlight, dalawang headlight sa harap, tapos mayroon pang tail light sa likod.
So, bali, 4 na load na yon in a single switch. So, kayang paganahin yun ng iisang relay. Okay, ano pa ba? So, mas mapoprolong yung life ng device dahil mas maiiwasan natin yung init na ma-generate kapag hindi tayo gumamit ng relay. Ayan, umuulan na. Lumalaban na yung ulan sa explanation natin. And then, so yun, no? Makikita nyo, napakadaming advantage ng relay. Napakadaming pakinabang, no? Makakatipid ka na, mas safe pa yung connection natin dahil yun nga, hindi mabilis uminit yung circuit natin, yung switch natin, yung wire. And then, hindi mo na kailangan bumili ng malalaking wire. Okay, yun yung point natin doon. Tapos, mas tataas yung amperahe. Ibig sabihin, nung tumas na amperahe, mas matagal malobat yung battery natin. Kasi kung idedirekta mo lang to sa battery mo, gamit ang isang switch, mas mabilis ma-drain yung battery natin compared kapag meron siyang relay. Imagine mo, yung sasakyan, hindi lang naman headlight ang sinusupply nun. Meron tayong stereo, meron tayong horn, meron tayong ignition system, meron tayong alarm. So, sobrang dami. 'Di ba? Kung imagine mo, nagkasabay-sabay yung lahat. Okay? So, mahihirapan ngayon yung battery natin or yung tinatawag nating alternator. Mahihirapan din siya sa pag-supply kung magkasabay-sabay yung lahat. At pwedeng magkaroon ng low output kapag hindi natin yon nalagyan ng relay. Okay? May natututunan ba tayo? Okay. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-wiring ng relay. Ayan mga paps, papakita ko sa inyo ngayon dito yung simpleng wiring natin. So pagpasensya nyo na dahil temporary wirings lang tong ginamit ko, no? Maliliit lang na wire para may pakita ko lang sa inyo kung paano ba yung basic wiring ng relay. Okay? So dito, ang load na ginamit ko ay 2 ilaw. Ayan. At ginamitan ko din siya ng halo o halo switch. Ito. Okay. Para mapakita ko lang sa inyo kung paano ba yung basic wiring ng relay o yung tinatawag nating normally open na relay. Pares lang naman yung wiring nito dun sa normally close na relay. Ang pagkakaiba lang kasi dun sa normally close ay merong terminal dito sa 87A which is nakadirekta dito sa 30. Okay? So, sa pagwa-wiring, ang 30 ay pwede nyong supply ng either positive or negative. Depende kung ano yung goal ninyo na output. Halimbawa, yung output ninyo na kailangan ng negative, pwede nyong supplyan itong 30 ng negative. Pero kung ang goal ninyo ay supply nyo yung 87 o yung output ng positive, ay pwede nyong supplyan ng positive itong 30. Which is kadalasan yun yung nangyayari. Pero dun sa mga ibang mas complex na wirings, yung iba sinusupply ng negative itong 30. Okay? So ito yung input, yung 30, ito yung output, yung 87. Tapos itong 85 at 86, kung saan ito yung trigger ng ano natin, ng relay, yung switch natin, para magkaroon ng high ampere itong 87. Itong 85, minsan sinasama na ito sa 30. Pwede rin naman itong 86 na isama mo sa 30. Nasa iyo na yon. Pwede mong pagbaliktarin kasi itong 85 at saka 86. And then itong 86, ito na yung ilalagay mo sa switch. Okay? So, halimbawa, itong ginawa ko dito. So, makikita nyo dyan, itong 85, yan, 85 at saka 30, kung nakikita nyo, yung 85 at saka 30, yan, kuha lang ako ng panturo. So, focus lang natin. So, yung 85 at saka 30 ay pinagsama ko na. At ang supply ay galing sa positive. Okay? So, hindi na ako gumamit ng fuse. Pero usually, kapag gumamit kayo ng relay, mas maganda at mas safe kung maglagay kayo ng
fuse. At least 15 ampere man lang na fuse. Depende sa load at depende sa ampere. Okay? So, supply galing dyan, punta dito sa relay, 30 at saka 85. Ayan. Focus natin ng konti. Ayan. And then, itong 87, dito na pupunta or dito natin ikakabit yung output. Yung output natin dito ay dalawa. Bali tatlo pala, no? 1, 2, 3. So, yung output natin ay itong bulb number 1. At yung isa naman ay bulb number 2. At yung isa ay yung halo switch natin, yung bulb nun, yung LED light nun. So, mapapansin dyan, kinonect natin yan sa 87. Okay, medyo blurred. Itong red wire na ito, papunta dun sa LED light ng halo switch. At itong red wire naman na ito, ay papunta dito sa ito, ay papunta dito sa isang ilaw. Okay? So, yan yung output natin. At take note, yung isang wire nung output natin ng device ay naka-ground. Ayan, nakakabit sila dito sa negative. Yung isang side, yung isang wire ng output natin. Ayan o. Ayan. Pati itong halo switch natin, yung black nun, nandun sa negative. Okay. Tapos, itong wire, itong white wire na galing dito sa isa. So, ayan, naka-ground sila. Dahil nga, yung supply natin ay positive. So, yung galing dito sa 30 ay positive pa rin paglabas dito. Yun nga lang, mas mataas yung kanyang amperahe. Okay? And then, itong 86, dito natin nilagay yung switch. Itong switch na nakakonect dito sa ating dito sa ating halo switch. Yung yellow wire. Okay? So, tingnan natin. I-switch natin yung halo switch. At, ayun. Nasupplyan ngayon yung tatlong device natin. So, umilaw, umilaw, umilaw. At narinig ninyo kanina, tumunog yung relay natin. May clicking sound. Ulitin natin. Ayun. So, narinig nyo ba? Okay, so i-focus lang natin doon. Ayan, so nilapit ko ng konti para makita na inyo, no? So, pipindutin ko to at obserbahan nyo yung contact dito. Yan, yung contact o yung switch natin kapag pinindot natin to. So, mapapansin niyo galing dito yung contact, pumunta siya dito sa kabila. Ulitin natin. Okay, dahil dun sa tinatawag nating electromagnetism, na-attract ngayon yung switch papunta dito sa kabila. Okay? Kung may nakikita kayong LED naman dyan na green, ayan yung tinatawag nating light emitting diode. Okay? At dun sa loob, may kasama siyang resistor. Ewan ko kung nakikita nyo yung resistor doon, yung may guhit-guhit. Okay? Saka lang na-activate yan kapag siniswitch off natin yung device. So, i-switch off ko at obserbahan nyo yung LED. Yan, hindi masyadong nakita. Ulitin natin. Switch on. Switch off. Yun. So, napansin nyo ba na umiilaw siya? I-focus lang natin. So, umiilaw yung LED natin tuwing isi-switch off natin yung switch dahil dinedissipate niya o pinapakawalan niya yung nagba-backfire. Kumbaga, nagba-backfire na current na na-produce dun sa output. Okay, so iwasan natin yung nababalik ulit dun sa low ampere circuit. Yung na-produce na high ampere, kaya siya umiilaw. Kasama yung resistor. Okay, so ginagamit yung diode dyan para ma-absorb at ma-dissipate ng relay yung high ampere current na na-produce para hindi siya bumalik dun sa low ampere na side. Ayan. So, obserba natin. Ayun. Saka siya umiilaw kapag nag-off yung switch. Kasi kailangan niyang ma-dissipate or kailangan niya mapakawalan yung high ampere na yon para hindi bumalik dito. Kasi pwedeng makasira yun sa ibang
device. Ayun. So, yan ang relay natin. Ganyan din siya gumagana at ganyan din siya kung paano i-wiring. Okay? Sana mayroon kayong natutunan sa ating tutorial or ating topic ngayon. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na yung subscribe button para lagi kang updated. Ay isama mo na rin yung notification bell dyan sa baba. Maraming salamat mga paps sa panonood. Maraming salamat sa mga nag-subscribe na 300 plus na. At sana madagdagan pa tayo. At yun nga, ride safe always. Thank you and God bless.